Isang nakakalungkot na balita, nagkaroon po ng traiduran dyan sa Senado. Bigla pong nanghudas itong si Chis Escudero. Agad nagkaroon ng rigudon, anak ng kagwang, mga komite na agaw na po ng minority. Agad pong itinalagang Senate Blue Ribbon Committee itong si Erwin Tolfo. At si Gatchalian naman ay pinalitan si Loren Legarda at siya po ngayon ang Senate Pro Tempore at Acting Senate President. Anak ng kagwang Chis Escudero, wala kang bayag. Duwag kang senador ka. Malayong malayo ka kay Jinggoy Estrada na kahit po siya ay ipinakulong at kinasuhan ng plunder ay nanindigan po siya. Wala, traidor talaga itong si Chis Escudero. Nako, alam mo Chis Escudero, sumama ka rin sa nag-traidor sa'yo. Ano po ang nakain mo? Kaning hilaw? Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bigla pong nagkaroon ng quorum kanina sa Senado sa session. At umabot nga po sila ng 12 dahil dumating po ang hudas na si Escudero. Ayon sa kanila ay quorum na daw yan dahil 12 na sila. At ang kanilang rason, bakit yung 12 ay quorum? Dahil sila po ay 22 na lamang. Dahil yung dalawa, si Bato wala, at si itong Jinggoy ay nakadetend ngayon. Kaya nagkaroon sila ng quorum. Yun po ang dahilan nila. Pero ang naagaw po nila, ang lahat ng komite. Yun po ang naagaw. Pero yung liderato, mukhang dadaan sila sa butas ng karayom. Pero wala na, namimintana na. Lumipat na si lumabas si Escudero. Sumatik na yan, sa kanila na yon. Ang usapin na lang ngayon, yung Senate President. Ito po yung paglabas. Sayang, last na sana ngayon, bukas na. Yung Blue Ribbon Committee na inihanda ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, Marcolita, may pasabog naman ho sana. Ito lumabas bigla itong traidor na Quezon de Bula. Ayan po yung nangyayari The po. 69th session of the Senate, in the first regular session of the 20th Congress, hereby called to order. Yung karoon ng quorum. Let us pause for a minute of silent prayer. Putik Dumating yung hinayupak na Escudero, traidor, walang bayag. Amen. Nagdasal The pang Secretary kabuhaya. will call the roll. Nagkaroon sila ng roll Let it call. be put on record that the Secretary refused to call the roll. Let the Deputy Secretary for Legislation to call the roll. Roll call of members, the Honorable Senators Aquino, Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian, Go, Hontiveros, Lacson, Lapid, Legarda, Marcoleta, Marcos, Padilla, Pangilinan, Soto, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camille, Villar Mark, Zubiri, Senate President Cayetano Alan. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Yun yung traidor na Escudero. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Ayan, lahat po ng komite ay ginawang vacant na po dahil may quorum daw sila, so 12. Sa 24 kasi ang quorum 13. Kaso lumalabas ngayon, nagiging 22 lang sila kasi si Jinggoy nakadetain, si Bato ay wala rin, absent. So 22. Pero kung sa batas ang pinag-uusapan dyan, 24 pa rin. Kasi mga senador pa rin naman ngayon yan Ang gulo ng Senado ngayon, ito nag-elect na po sila ng bagong lahat ng chairmanship, panoorin po natin. Okay. The 69th session of the Senate, in the first regular session of the 20th Congress, is hereby called to order. Palakpakan po yung mga tao, mga kapatid, dahil mismo si Senator Win Gatchalian na po yung nag-preside ng session ng mga kapatid. Hingal yung mga bayaran mo. The Secretary will call the roll. Roll call na yan. Nangyayari kanina. Tapos nag-i-elect na po sila ng committee chair. Let the Deputy Secretary for Agaw Legislation talaga. call the roll. Si Senator Win Gatchalian po ang nag-preside ng Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Tingnan lang natin yung Gatchalian, doon. Go, Hontiveros, Lacson, Lapid, mga kapatid. Sa oras na ito, may 12 na ang minorya, mga kapatid, may 12 na. So minority sila na isa na lang. Senator Chis Escudero dumating mula sa mayorya at mukhang kasama na siya ng minority bloc. Sama na talaga. Villar Camille, Villar Mark, Zubiri, Senate President Cayetano Alan. With 12 senators, the chair declares a quorum. So nagkaroon na po ng quorum. All elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? So binikant na po lahat ng The motion is approved. binikant na lahat ng posisyon. Kapatid, binakante po, pinababakante at inaprubahan yung request ni Senator Tito Sotoy bakante ang lahat ng elected positions sa Senado. That we proceed in the direction of the Senate.
Grabe lahat. Ang komite. Hearing none, motion is carried. I hereby move to nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore. Is there any objection? Duly seconded, the motion is approved. Thank you, Nick Paul. Yan na. Majority Leader. Grabe, ang tindi ng mga buhayan na to. Talagang hindi tumigil ah. Senator Juan Miguel Zubiri as Chairman of the Committee on Rules. Is there any objection? Duly seconded, the motion is approved. Yan na, gumawa na sila ng sarili nilang ano. Dear colleagues, I move that we proceed with the oath taking of the Senate President Pro Tempore. I so move. And we will ask Senator Soto, the senior member of the chamber. Grabe, pinagplanuhan talaga nila to. Yung committee maagaw, si Escudero natakot. Ako, si Joel Villanueva naman ito. Next nito. Okay, so you see right now, mga kapatid, ay ang oath taking ni Senator Win Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore at si mismong si Senator Tito Soto ang nag-lead ng oath para sa kanya, mga kapatid. Grabe, ang tindi ng ano, ng ginawa nila ngayon. Wala ka, Escudero, wala kang bayag. Ang nakikita po ninyo, mga kapatid, ay ang oath taking o yung panunumpa ni Senator Win Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore at pinangunahan niya at ang nagpa-oath sa kanya si Senator Tito Soto, Senate Minority Leader Tito Soto. At right now, the Ikot ng minority mga has 12 buhaya. senators. Team Dahil Balitaga. dumating bigla si Senator Cheese Escudero, yung dating 11 ay naging 12 na sa ngayon. 12-11, 12-10 na ngayon. 12-12. Present right now are Senators Tito Soto, Senator Win Gatchalian, Senator Sping Lacson, Lisa Hontiveros, Mig Subiri, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Jesus Escudero, J. Ejercito, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, at Tito Rafi. Sa po natin, nagkakapan po sila. Congratulations, President Pro Tempore. Majority Leader. President, I move that we proceed with the election of the Senate Secretary. Is there any objection? Hearing none, motion approved. President, I move to nominate the Secretary Ray Bantug Jr. to the position of Senate Secretary. Nagis, mago yung Senate Sergeant at Arms. Seconded, the motion Talagang parang magiging limdak dito si Senator Alan Peter Cayetano. Proceed with the election of the Senate Sergeant at Arms. is there any objection? Hearing none, motion is carried. President, to nominate and elect Police Major General Alfredo Solo Corpus to the position of Sergeant at Arms, there being no other nomination. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. So President, I move that we give their oaths of office together. Ayan na po, yung nangyayari, tuloy lang natin ng konti. Ang pangalan ng dito si Attorney Renato Bantog bilang Senate Secretary. Grabe ito, no? Sa ngayon, nakuha na nila yung mga committee. Yung tanong na lang dito, yung liderato, pagiging Senate President. Kasi nga, kailangan nila ng 13 para maagaw nila ng tuluyan ang Senado. Yung lahat ng committee nakuha nila. Nagiging 12 na ho. Okay. Okay. Ang nakikita po ninyo ngayon, mga kapatid, ay ang live na nangyari sa loob ng sesyon ng Senado kung saan dumating bigla si Senator Cheese Escudero at dahil dyan, Dumating naging yung 12 po ang miyembro ng minorya. Dumating yung Inelect bilang Senate President Pro Tempore si Senator Win Gatchalian, agad ding pinalitan ang Senate Sergeant at Arms at Senate Secretary. Lahat talaga yan, panik. Senators as chairperson of the following committees. Senator J.B. Ejercito, Chairman of the Committee of Finance. Senator Tito Soto, Chairman of the Committee of National Defense. Chairman Panfilo Ping Lacson, Chairman of the Committee of Public Order. Ang nangyayari po ngayon ay pinapalitan ang chairman ng lahat ng komite ng Senado. Committee on Accountability of Public Officers and Investigations and Social Welfare and Rural Development. Chairman Senator Rafi Tulfo to the Committee on Public Services. Chairman Bam Aquino to the Committee on Basic Education. Senator Kiko Pangilinan, Chairman of the Committee on Agriculture. Ano po yung mga committee? Ontiveros, Chairman of the Committee on Health. Senator Dito Lapid as Chairman of the Committee on Games and Amusement. Senator Cheese Escudero to retain his Committee on Housing. And yours truly, Senator Zubiri, as Chairman of the Committee on Foreign Relations. Is there any objection? Punta ka, Cheese Escudero. Kawatan. Mr. President, I move to consider PS Resolution number 432. This is the resolution amending Rule 2 of the Rules of Procedure on impeachment trials to provide for the election of a presiding officer in all cases not involving the President of the Philippines. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move to the PS Resolution number 432. I so move. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. President, I will ask the Secretary to read the title of the measure for President. Grabe, sayang yung Blue Ribbon. Nanginayang ako dito. Dahil sa isang Judas. Masahol pa kay Judas na si Cheese Escudero. Makakatulog ka kaya Cheese Escudero dito? Thank you, Mr. President. Mr. President, I also move to consider proposed Senate Contract Resolution number 10. The Secretary is directed to read only the title of the resolution without prejudice of inserting the full text.
Concurrent resolution providing for the adjournancy of the first regular session of the 20th Nikos Congress to. of Philippines at the referral application of 2020. Mr. President, I move to adopt Senate Concurrent Resolution number 10. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. Mr. President, in conformity with the Senate Concurrent Resolution that we just adopted, I move that the committee of the Senate provided therein be composed of Senators J.B. Ejercito, Francis Pangilinan, and Rafi Tulfo. Is there any objection? The chair hears none, the motion is approved. Senators J.B. Arcito, Francis Pangilinan, Rafi Tulfo, and Shall compose Committee chairmanships. Committee of the Senate to inform the President of the Republic of the Philippines that the first regular session of the 20th Congress is ready to adjourn immediately. Ay, yan na. Adjourn na. And just for clarity, the TS resolution before here. Adjourn. Mag-adjourn na. 3430. Ayan, nag-adjourn na po sila. So yung session ay matutuloy sa Lunes. Ang problema natin dito kasi nagganyan-ganyan sila, walang Senate President. Magiging legal ba? Ito yung pinaka-number 1 tanong dyan. Legal ba yung quorum? Lalo na walang Senate President. Ang quorum dapat 13 dahil yung senador naman ay 24, hindi naman 22. At yung dalawang senador naman ay hindi naman tinanggal sa pagka-senador. So dapat ang quorum pa rin ay 13. So ito mukhang pinilit po nila, no? Natakot sila sa pasabog sana ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Marcolita bukas sa sa Blue Ribbon. So ngayon yung naging Blue Ribbon Committee Chairman na itong si Erwin Tulfo na pinangalanan ng Malita, tumatanggap ng Malita. Di umano ayon sa 18 Marines. Anak ng kamuti ka, di ako makamubun dito kay Chis Escuderos. Sarap. Alam mo Chis Escudero, wala kang bayag. Isa kang dakilang Judas, isa kang dakilang traidor. Duwag ka. Alam nyo ho, no, yung sakripisyo ni Jinggoy, kita mo yun, sakripisyo na ba to? Hindi mo yun binavalyo. Sa bagay, pareho kayo ng bituka ng grupo ni Tuta Soto, Ping Lacson, at ni itong si Erwin Tulfo. Ang awkward nga lang ho dito, dahil itong grupo ni Tuta Soto, grupo ni Nani Tulfo, grupo ni Ping Lacson, ito po yung nagtraidor kay Escudero para mapalitan siya, di ba ho? Sa pagka-Senate President. Pero ito, kain suka ang animal. Siguro na-pressure ding hinayupak dahil nga ikukulong, isusunod kay Jinggoy. Nako, 12 na sila ngayon, laban sa 10. Nako, ito na naman si Joel Villanueva ang prospect ngayon, anak ng kamuti. O ito ngayon ang bagong Senate acting Senate President pro tempore, no? Siya po daw yung magsisilbing Senate President. Ayon po sa tropa ni Tuta Soto. Ayan. Pinalitan po niya itong si Loren Ligarda. So ito po yung para maliwanagan po tayo. Ito yung mga bagong chairman ng committee ng tropa ni Tuta Soto, Timbangag, Timalita. Si JBR Cito, Department of Finance, Department of Finance, Committee ng Finance, Tuta Soto, National Defense and Security, Peace and Unification, dapat sa Itbulaga yan. Ping Lacson, Pinky, Public Order and Dangerous Drugs. Tulpok, ito na po yung Blue Ribbon Committee. Senator, isa pang Tulpok, Rape, Public Service. Bambi Aquino, Edukasyon. Kiko Pangilinan, Agriculture, yung wow dagat, wapo pang kalabaw sa kanya. Risa Hontiveros, Health. Lito Lapid, Games and Amusement. Escudero, Urban Planning, Housing and Resettlement. Wala rin namang inoper sa kanya na posisyon, ganun din naman. Meg Sobere, Foreign Relation Roles. Yan po ang nangyayari ngayon. Ang tanong ay, yung Blue Ribbon Committee bukas, magpapatuloy pa kaya? Magkakaroon kaya to ng conflict? Kasi ayon sa aking, content kasi ako nito, naka-live na si Senator Alan Peter Cayetano. Ang sabi niya, tuloy pa rin daw ang Senate Blue Ribbon Committee bukas. So ibig sabihin, tuloy pa rin ang pasabog bukas nila ni Senador Alan Peter Cayetano. So sino yung committee? Si Tulfo. Malamang si Pia. Maging illegal man yung ginawa nila, sindikato, anak ng kagwang 13 dapat 12, bigla kayong nagkaroon ng quorum. Wow! Ilan ba ang senador ng Republika ng Pilipinas? 24? 24. O bakit nagka-quorum kayo ng 12? Dapat ang quorum 13. Kaya nga hindi nila mapalitan si Senador Alan Peter Cayetano ngayon sa pagka-Senate President. Kasi nga kailangan nila ng 13. Sabi ni Senator Alan, kailangan, kung may 13 kayo, iyon na, hindi ko na kailangan mag-resign. Yun yung ni Senator Alan Peter Cayetano. Nakalungkot ka lang, isa lang ang kailangan nila. Alam natin, marami silang prospect na pwedeng rekrutin. Si Ligarda at saka si Joel Villanueva. Pero ito, anyway, pakinggan po natin sana, may pasabog sana itong Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at si Marcolita. Bukas, paano nangyayari ho ito? O pakinggan natin. Praise God for this opportunity na makabati sa inyo ng magandang tanghali. Konting smile sapagkat medyo mabigat ang haharapin natin today at mga susunod na araw. Bakit po? Talagang lahat ay ginagawa para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. So, may mga lilinawin lang ako, no? Tomorrow, yung Blue Ribbon Committee. And ang balak talaga ay agawin ang mga committees. Kaya kung sila ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan. Sa Friday ay meron din schedule po ang ating
kasama sa Senate na talagang parating aral, parating ready at grabe po ang wisdom sa batas tungkol naman po sa DOJ at NBI yung nangyari sa Senate ng May 11 at May 13. Gusto ko lang linawin po kasi kung tama yung reports na nabasa ko hanggang Malacanang, may mga bills daw na importante ang uplift, paano daw matitake up yun kung walang sesyon. I'd like to I'd like to confirm that at least twice, pinabot namin sa Malacanang. Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago, tinawagan pa ako ng head ng LEDAC kung tuloy, sinabi ko anytime, sila pong hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. And assuming may bills po sila, sa committee po muna lalabas yon. So, ito lang ay confirmation na ang pinararating sa Malacanang at pinaparating sa ating Pangulo ay mga maling impormasyon. So, we had a light meal dahil napakarami naming meeting, pero I'm asking you for prayers, not just for the 13, also for the 11, not just for the Senate, but for the country. There are times in history where we're in a crossroad. So minsan kasi sa history, whether ang takbo mo ay 20 kilometers an hour pero 100 kilometers an hour, pareho lang, dadating ka rin doon. May times in history na left or right, there's no wrong decision, it's just what's the better decision. But there are times in history where a country has to make a decision, for example, when it comes to corruption and poverty, and if you make the wrong decision, the next generation will suffer. So it starts with your personal decision, then it becomes a group's personal decision, katulad ng grupo ng 13. Then it becomes an institutional, a community decision. Then it becomes the decision of a nation. So as of yesterday, di ba, ang hinihingi pa lang naman namin, give the truth a chance. So ngayon, we're asking everyone to pray that matuloy yung mga hearings. No? I'm not saying that every single witness will tell the truth. But I've been consistent with since 2007, nung chairman ako ng Blue Ribbon Committee, is that that platform allows us for anyone to testify at makikita po natin yung testimony nung magte-testify. Nagtataka lang ako, bakit umiba ngayon na ilang buwan walang hearing kung kailan may mga bagong revolusyon at medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or mayroon din po mga pwedeng biglang magsabi ng totoo. No? So of course, the man of the hour tomorrow, Senator Dante Marcoleta. Ito yung sayang, oh. Magandang tanghali. Gusto po kayong lahat mga kababayan. Ito po, nag-uusap-usap po kami para sa araw ng bukas. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Huwag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. Kaso sayang talaga, Senator, dahil ano na to, biglang nagkaroon ng rigo dun eh. May quorum daw eh. Pero pumalag po yan si Senator Alan Peter Cayetano. Pero ang sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, di ba pinag-resign siya ni Tulfo? Eh kung may 13 kayo, iyon na yung pagiging Senate President. Kasi 13 naman talaga yung majority. Hindi 12 ang majority. So ngayon 12 sila. So wala pa rin silang majority dahil ang senador ay 24. Hindi naman tanggal sa pagka-senador si Jinggoy at saka si Bato. May mga akusasyon nga lang. Kaya manatili pa rin 13 ang majority. Tuloy. So thank you very much, Kuya Dante. So ulitin ko lang po ha, kaya pinapaswear, di ba? To tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kasi may half-truth, may tinatago na truth, mayroon pong lies, no? Series of hearings to. Pag naumpisahan po natin bukas, nandyan na yung momentum. Inuulit ko po ha, pag may 13, automatic, hindi ko kailangang mag-resign sa inyo na. In fact, tinitingnan ko lang, day by day, week by week lang, na matuloy lang itong mga hearing at maumpisahan lang. Baka naman yun lang ang trabaho ko, I'd be more than content to go. The day that God uses people to tell me na meron na kaming napili to lead us. In fact, sinabi ko na rin sa 12, gawin yung kandidato ang bawat isa sa atin dito, sino po ang gusto ding maglingkod sa ating bansa. But my mission right now is for the truth to come out. Again, hats off kay Senator Jinggoy Estrada. Napakatagal ko na po siyang kilala. We have our run-ins. In fact, may mga ibang nagpo-post ng aming mga disagreements in the past. But I'd like to reiterate what I said yesterday. Yung sinabi ni Senator Jinggoy na may ebidensya siya, na talagang pinipilit siya lumipat at ang kapalit ay kanyang freedom at walang kaso, that's not hearsay to me because narinig ko mismo yung conversation. And palakas ng palakas yan, yung threat na yan sa iba pa naming mga kasama. So, dun sa 11, maybe some of them have a reason na, magingay, lumaban, i-discredit yung Blue Ribbon kasi especially pagdating dun sa 18 Marines, nabanggit din ang pangalan nila, allegedly nahatiran din ng mali-maleta. Pati si Chis. Having said that, dun naman sa inyo ng mga tinatakot lang kasi I know at least one member na tinakot siya. Kasama na namin siya eh. Actually, nung araw, mas bilib ako sa kanya kaso kay Jinggoy. Si Chis yun. At sinabi nga niya na sama na, siya pa nga nagko-complain. Pero ngayon, nagsasalita pa laban sa amin. But at the right time, no, we'll talk about that. My point is, we will stay strong, but please pray for us kasi may individual circumstances ang bawat isa and marami kaming hindi kontrolado, di ba? And yung pagdating ng mga witnesses. By the way, gusto ko lang malaman nyo, we also invited the Office of the Ombudsman, the DPWH, and the DBM or the representatives kasi we'll do this very orderly. We'll find out nasaan na ba investigasyon nila, ilan na ba talaga ang ghost at hindi, magkano ba talaga ang involved dito. So ang daming impormasyon na kailangan maging malinaw sa atin lahat. So magandang tanghali po, please pray for our meetings today and ulitin ko po ha, we're not praying that God be on our side. We're praying that we be on God's side. And to listen and to hear the prayer, dapat may basis. And the basis is God's word. And of course, the basis is yung tamang counsel na doon lang tayo sa tama. Hindi
Okay, so ito na nga po yung nangyayari. Balikan ko lang yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na meron daw silang kasama na talagang ino-offeran, no? Ino-offeran, pero ngayon ay binabatikos na sila. So ibig sabihin, umalis na sa kanila. Ito na nga po si Chis Escudero, kaya nagkaroon po na sinabi nila quorum at biglang nagrigo doon. Pero tandaan po ninyo, yung pagiging Senate President, hindi po nila nakukuha sa ngayon. Dahil kailangan nila ng tracing boto. So meron silang 12. So 12-12 na ang baraha ngayon. 12 yung kay Tuta, 12 din yung kay Tano. So ang majority pa rin nasa kay Cayetano. Kasi hindi pa man po bumigay yung isa dyan sa kanila eh. Kung magiging 13 siguro ang itong tropa ni Tuta Soto, sila yung majority. At magpalit ng liderato, mapalitan si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya ito pumalag si Senator Alan Peter Cayetano. Ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, you're playing around with fire. Binatikos ni Senate President Alan Peter Cayetano ang naganap na balasahan sa Senado ngayong araw ng Hunyo 3 at tinawag itong isang illegal coup na hayagang nagbabaliwala sa saligang batas. Binigyan din niya na wala namang anumang legal na batayan upang magtalaga ng isang acting Senate President dahil nanatili siya nasa tamang pag-iisip at may kakayanan pa rin mamumuno. Ayan po, kasabay nito binunyag ni Cayetano na may mga puwersang nag-alok sa ibang mambabatas na sumasama sa kanila kapalit ng pagbasura sa kanilang mga kaso. Ayan o. Hindi pwede magkaroon ng acting Senate President dahil si Cayetano nandiyan naman eh. Kung gusto ninyo, palitan nyo siya. Paano palitan? Kailangan makakuha kayo ng 12 boto. Paano kayo makakuha ng 12 boto? 13 votes. So yung 12 ngayon, hindi pa majority, deadlock pa rin yan, 12 pa rin. 24 ang senador. Pwede po talaga yan madeklarang illegal. O paano yan bukas? Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, bukas po ay tutuloy pa rin nila yung Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero sabi naman ni Tulfok, sa Lunes daw nila itutuloy, anak ng kaganggulo ng Senado ngayon dahil sa mga animal. Alam mo, tama pala talaga yung ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano, no, na hindi na ganun ng session para hindi maagaw yung committee kasi yan nga pinag-agawan yung committee. No, tingnan mo, biglang inagaw yung Blue Ribbon kasi nga takot sila lahat yan. Chis Escudero, napaka-traidor mo. Alam ng taong bayan ang paghuhudas mo. Kasi si Chis Escudero, dinapangalanan din naman ng 18 Marines. Siguro sa isip ni Chis Escudero, puta. Pag natuloy itong grupo ni Alan Peter Cayetano, tinawag yung 18 ex-Marines, patay ako, nasa affidavit ako. Pati nga si Loren Ligarda eh. Malamang nga, kinabukasan si Loren Ligarda lilipat eh. Si Jinggoy at saka si Joel Villanueva, hindi naman napangalanan dyan sa na 18 ex-Marines eh. Pero ito si Ligarda, si Chis napangalanan yan. Malamang, susunod na araw, ay si Ligarda lilipat. At hikayatin niya nila ni Chis Escudero. Sa Lunes, malamang, magkakaroon na ng bagong Senate President. At si Alan Peter Cayetano mapapalitan. Wala tayong magawa. May numero sila, nandiyan mga tropang buhaya, pero sabi nga ni Vice President Inday Sara, wag niyo pong gamitin. Ginagamit ng gobyernong ito ang lahat ng resources para pakialaman ng Senado. Pakinggan natin si Inday Sara narito. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang mga natutunghayan natin ngayon ay dapat ikabahala ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya, anuman ang kanilang paniniwala o kulay sa politika. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question. A government that fears dissent is not demonstrating strength. It is revealing insecurity. And that insecurity is reflected in the direction our country is taking today. The current state of our nation reveals 3 disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it. Shukran. Bilisan mo na, Day. Ang gulo na ng Pilipinas, Day.
Kailangan namin ng isang Inday Sara para magkaroon ng pag-asa. Nandito na po si Inday Sara sa Pilipinas. Binatikos niya po ang gobyernong Marcos at nagbigay rin po siya ng mensahe dito kay tinanggal din na kongresista na si Kiko Barsaga. Pakinggan po natin si Inday Sara. Ang gulo ng mundo natin, no? Nararamba po daw si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kung sakaling kayo po ang manalo bilang presidente ay baka baguhin niyo po daw ang kanyang mga pulisiya na nasimulan. Your comment lang. Unang-una, wala naman siyang pulisiya na na-implementa. He has done nothing, so there is nothing to change. Ang kailangan natin baguhin, moving forward past BBM, is yung paninigurado na meron tayong maunlad at mapayapa na bayan na hindi natin nakikita ngayon. Diba? So yun yung sagot ko. Walang babaguhin dahil wala naman siyang ginawa. Dalawa yung mensahe ko sa kanya. It's okay to be different and it's okay to walk alone. Gabi, noong nalaman ko na-expel si Congressman Kiko Barzaga ay sumulat ako dahil hindi ko naman alam yung mga contact numbers niya. Naisip ko na sumulat na lang para sa kanya. At dalawa yung mensahe ko sa kanya. It's okay to be different and it's okay to walk alone. So, mahalaga na maintindihan ng ating mga kababayan na hindi porket nakakaiba o naiiba ka sa karamihan ay hindi ka na tama. Ayan po si Vice President Inday Sara Duterte. Day, kailangan na po namin bilisan mo ng gulo na ng Pilipinas. Alam niyo po, ako sa akin lang dapat pag si Inday Sara maging presidente, i-abolish na lang po yung Senado, i-abolish na rin po yung Kongreso dahil pare-pareho po, mga walang kwenta yung mga nandyan, puro mga buhaya. May mga tinaw naman ng mga senador, pero wala. Kinakain talaga ng maraming mga buhayang senador. May matinura man na kongresista, pero mabilang lang sa daliri. Kinakain din talaga ng mga buhaya. Kaya mas maganda siguro, itigil na po natin ito. I-abolish na lang po yung Congress. Both lower house and upper house. Dahil nagbigay lang po ng problema itong mga to sa bayan. Laki ng gastos ng mga yan. So anyway, titingnan po natin kung ano po ang kainatnan bukas. Dahil si Senator Alan Peter Cayetano, naninindigan, na ipagpatuloy daw nila ang Blue Ribbon Committee hearing bukas. Dahil yung ginawa pong kudita laban sa kanya, sa mga komite, ay illegal. Wala pong quorum yon dahil 12 lang po. So ayon sa kanya, 24 po yung senador. So ang quorum ay 13. So ito ay ginawang ninja moves ni Tuta Soto, Erwin Tulfo, Pinque, at hudas na si Chis Escudero. Alam naman natin si Chis Escudero, kalinya rin ng bituka nila. Sa kanila na lang yan. Wala naman tayong magawa. Pero sana po itong si Loren Legarda, pag-isipan din po niya. Ano lang naman na yan, isa na lang yung kailangan nila para tuluyan na maagaw nila yung liderato. Sa ngayon, si Senator Alan Peter Cayetano pa rin yung Senate President. Hindi naman sila nakakuha ng 13 para si Senator Alan Peter Cayetano ay palitan. So yung ginawa nga ho nila ngayon illegal, kagaguhan, ninja mobs, parang komunista ang datingan, parang mga parang mga kidnapper datingan ba no? O yung mga agaw ba ng teritoryo na hindi dumadaan sa proseso. Mananako, parang mga piratan datingan ng mga animal. Wala nang rules sila eh. Kaya iyan na po ang hitsura ngayon ng Senado, kaya i-abolish na lang. Kung sakali si Loren Legarda mahatak nila, palit talaga. So magiging na lang sila, 11, no? 11-13. Kung pupunta naman si Joel Villanueva, so magiging 10, no? 10-14 sila. Anyway, titingnan po natin ang kapalaran ng mga Pilipino sa mga buhayang mga senador na ito. Lahat tayo nakatutok sa kanila. Yung Senate Blue Ribbon Committee, alam naman natin itong mga hinayupak na yan. Yung 12 na yan, kasali din yan sa flood control. Good luck na lang, Senador Alan Peter Cayetano. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Abangan po natin ang susunod na kaban.